Welcome home, dear YMC! 4 na taon na tayong magkakasama, mga katagpuan. Salamat sa pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan tuwing Sabado ng gabi. Habang kayo ay naghahapunan, samahan ninyo kami tonight sa panibagong episode ng Tagpuan. I am Kuya G po from Manila Science High School. Makikipagkwentuhan sa inyo ngayong gabi. Kasama si Kuya John Q. Hi Kuya G po, good evening at good evening sa inyong ating mga taga-subaybay sa ating tagpuan. Andito ka at para samahan mabilis si Kuya G po. Ayan. Sana samahan niyo kami ngayong gabi ito sa ating episode ngayon na Week 3 Christ-Centered Community. Ayan. Kuya G po, marami atang nakalaan ngayong gabi ito na mangyayari at isa ito sa mga nangyayari. Ayan. Yes, Kuya John Q, grabe, balik tayo sa 2020. Kaya na. Ang setup natin ngayon ay wala tayong tech support, kaya tayo ay nagdi-depend lang sa Zoom. Kaya yun. Ano? At salamat naman sa pagkahabo ko dito, Kuya John Q, kahit simula lang, no? Oo, mabilisan lang to Kuya kasi meron din kaming event dito sa may simbahan. Ayan. Pero syempre, gusto kong mag-hi sa ating mga audience ngayong gabi ito. I'm Kuya John Q from Pasay South, alumni ng YMC. Sasamahan kayo ngayong gabi ito sa simula ng programang ito. At syempre pa, 4 na taon na tayo magkakasama sa ating tagpuan. Kuya G po. Actually, pang 108 episode natin tonight ng Tagpuan. Ayan, kung napapansin ninyo sa ating mga poster, no, makikita ninyo yung episode number doon. At masaya kaming kasama kayo ngayong gabing ito, Kuya Jeeps. Sino ba mga nandyan sa live? Ngayon, gabi nakikita ko dito si Gina, si Aris, nakalagay anik pero si Gina raw to. Plus, of course, the ever faithful Tita Remy Dulgimes in the house. Hi, Tita Remy. Good evening. Ay, si Tita Remy talaga nang laging taga-subaybay natin yan. So, Kuya G po, ano pa bang gagawin natin ngayong gabi ito? Syempre, alam mo na, wag kalimutang i-share ang ating FB Live sa inyong mga Facebook page, Facebook accounts at saka sa inyong mga group chats ng inyong mga animator, kapwa, YMC alumni at syempre pa sa mga current members. Di ba Kuya Jips? Di nga dapat sila magpahuli sa mga aral at kwento ngayong gabi na talagang nakaka-inspire. Lalo na Kuya John Q, ngayong gabi, magdidepende lang kami talaga sa Espiritu Santo. Kung ano talagang sa Espiritu Santo ngayon. Kaya
Huwag niyo kalimutang i-share itong episode sa inyong mga FB accounts o sa inyong mga group chats kasi nga hindi namin kaya ngayong mag-cross-post sa ibang mga pages natin. Yes, and we also encourage you to comment on the comment box para isabihin kung saan ba kayo, taga saan kayo. At syempre, ilagay dyan ang inyong mga shoutouts, ang inyong mga comments and opinions about our kwentuhan for tonight. Pero bago tayo magsimula, Kuya G po, syempre, sinisimula natin palagi ang ating episode with a prayer at susundan ito ng ating gospel reading for tonight, Kuya G po. So, Kuya G po, take it away. So let us always remember that we are in the holy presence of God. Let us now make the sign of love, the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we praise your name and give thanks to you with all our hearts. You have been good and have done so much for our ministry. Help us to remember that you have blessed us in so many ways, so that we too can bless others with the mission you have entrusted to us. Please send forth your Holy Spirit and make our hearts open to your community, to your word. Make our hearts open to your grace, that our mission as one community will continue to prosper as we joyfully carry our cross each day with Mary, our mother. Be with us tonight and stay with us each day. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Mary, Mother of God, pray for us. Let us now open our hearts and our minds to listen to the gospel for today. A reading from the Holy Gospel according to Luke. And I say to you, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. But he that shall deny me before men shall be denied before the angels of God. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But to him that shall blaspheme against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. And when they shall bring you into the synagogues and to magistrates and powers, be not solicitous how or what you shall answer or what you shall say. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you must say. Let's pause for a while in silence to reflect on the gospel of the Lord. And we shall now make way for our first commercial for the night, our Tuloy ang Misyon commercial. Take it away, Ate Jela.
Alright, at nakita po ninyo na talagang patuloy na tutugon tayo sa ating misyon dahil tayo ay YMC. Grabe, dahil ngayon po talaga ay tuloy-tuloy na po ang ating face-to-face apostolate. Talagang binigyan na po tayo ng pagkakataon ulit ng Diyos na magkaroon tayo ng regular na apostolate sa ating mga public schools at sa ating mga prisons. Lalo-lalo po ngayon talagang natutuwa kami sa taong ito ay nagbukas po ang bagong apostolate area ng Marian Missionaries. Ito po ay ang Cagayan de Oro sa Mindanao. Kaya po talagang masasabi natin na nakakalat na po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay. Kaya po kung sakasakali pong meron po kayong gustong ibigay na tulong sa ating apostolado, please na hindi po yata ngayon nagpa-flash ang ating GCash account. Siguro we will just ask Ate July to post the GCash official GCash number of the community or sponsored community for the month. Okay. Ang ating sponsored community for the month of October is nakalimutan ko kung sino ngayon. Sino nga ba ang kamano natin ngayon for the month of October? It's the CDO community. Yes, ang ating community for the month ay ang CDO. Okay, CDO, Cagayan de Oro Community. Ayan. So bumabalik po tayo ngayon sa episode on 2020. Ganito po kami talaga dati. Wala po kaming tech support. Talaga nakabase lang po kami sa power ng Zoom at sa power ng FB Live. Kaya yon. So I'm sure kahit ano po ang maging setup natin ay mananatili po kayong nandyan at sasamahan kami. Kaya mas gusto po namin ngayon talaga ang mas matinding audience participation dahil doon po mabubuhay ang ating SR night ngayong gabi. Pero to make things clear for everyone, okay, the views and opinions expressed in this program are those of the host, speakers, and guests and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent, such as the YMC and MMHC community. Okay? So we continue our mission this 4th year of Tagpuan and we are excited mapailalim palalo ang ating pananampalataya sa mga SRs at topics ng ating mga guest priests and brothers from the MMHC. So ma-inspire pa tayo lalo sa mga kwentong buhay ng ating mga YMC members, alumni and animators sa ating mga episodes. Kaya tutok lang kayo lalo na ngayong gabi mga katagpuan. So tatawagin ko na po ang ating guest for tonight. Siya po talaga ang nagpakaba sa amin ngayong gabi. Dahil hindi po namin alam kung kung talagang magkakaroon na ba kami ng panibagong episode o hindi. Okay. At wala pa si Father Eric. Ang nakikita kong MMHC CDO ay hindi pala siya yan. Di ba, no? Yes! Hindi pala siya. Okay. Kaya ang gagawin natin, tatawagin ko na ang ating guest animator at ating guest alumni for tonight. I would like to welcome Tita Pina of Marikina Heights High School and Kuya Alvin Hornago of Sumag National High School. Paki-on na po ang mga camera po, please. Hello, Tita Pina. Tita Pina and Kuya Alvin, how are you? O bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na ipakilala po inyong mga sarili. Hello po. Tita Pina. Okay. Tita Pina, please tell us your story about paano po kayo naging YMC, Tita Pina? Okay. From Marikina Heights High School, I'm Tita Pina. I started working here since 2004 up to present. I've been teaching for 19 years in the public school. Proud to say na malapit na mag-senior. As in, gaano kalapit, Tita Pina? 2 more years. 2 more years. Bata pa yan, Tita Pina. Okay. Tsaka naman po yan, yung senior lang naman na yan, I'm sure, wala naman sa itsura eh. Talaga, I'm sure ang pagiging senior, ang habol nyo lang talaga yung discount. Okay. yung discount sa sa pagkain, sa gamot, at kung ano-ano pa. Yes, para masaya. At I'm sure hindi naman po kailangan ng gamot. Tita Pina, ever since 2004, na kayo? Nandun na kayo kagad sa YMC animator na talaga kayo agad? Doon sa Marikina Heights. No.
Mhm. So I started working here. So major in TLE, my subject handled MAPE. I took my seminar in Antipolo since 2004 for being an animator. Nine, So 9 years now. 9 years na po kayo animator. Wow, Ah. Tita Pina. And so far naman po, kamusta So, naman ang pagiging animator ninyo? Siyempre, masaya tayo pag magkakasama. Mhm. Lagi naman po, Tita Pina. Mm. Di ba? Ah, Alam niyo, Tito, alam nyo, Apo. yung based doon sa topic na nakita ko, yung Christ-centered community, naggawa po ako ng ano. Okay. Kasi sabi ko, yung hirap naman ang on the spot eh. Yes po, Tita. Okay po yan. Opo. Pero bago po yan, Tita Pina, tawagin muna po natin si Kuya Alvin na wala sa screen. Kuya Alvin, can you please turn on your camera? Okay. Kasama rin natin ngayong gabi si Kuya Alvin Hornago from Sumag National High School. Pakikwento ang background mo, Kuya Alvin, para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Ayan po. Thank you, Kuya G po, for and I'm Alvin Hornago. I'm a YMC of Sumag National High School. Naging YMC po ako ng year 2010. And then year 2012, ay nag-attend po ako ng leadership seminar, and then naging trainer. And then 2014, ay pumasok po ako ng seminary. My religious name is Brother Manuel. Yan po. And I've been out from the seminary for 2 years already. Ayan At po. 2 years pa lang. From Kuya. Sumag. Okay. Opo. At ngayon ay nandun ka sa Yamang Bukid. Yes. Kanina nagbibiroan kami nila Kuya Alvin. Yes po. Para pang lahat yata ng mga former brothers and they all end up at Yamang Bukid. Yan. Kaya di ba Hindi naman Kuya, lahat. hindi naman lahat. Pero pagdating ng araw, pag dumami pa ang Mara missionaries na, former Mara missionaries yan, hindi na kayo Yamang Bukid, Yaman ni Maria na kayo. Oo. Yaman malayo. ni Maria. Hindi malayo Kuya Alvin na maging Yaman ni Maria. Tapos dati, kanina di ba sinasabi mo meron kayong Yamang Dagat din, di ba? Yeah. Pero Opo. pero nagsara. Kailan nagsara yung Kuya Alvin, yung Yamang Dagat? Ay, nung pandemic lang po. Ay, nitong after nung pandemic, nung Odette. After no Odette. Okay. Naku, Opo. siguro hindi pa plano na. Pero pag nagbukas yan, dahil nga dumadami kayo dyan. Dumadami kayo dyan mga Oo. Opo. Ang So grasya. ngayon po, some of the brothers na lumabas po sa seminary are with Yamang Bukid. Ako po, currently, I'm staying here in Palawan. Oh, nasa Palawan ka pala. So, nasa last frontier ka ngayon. Yes po. So, gaano katagal ka na sa Palawan, Kuya Alvin? Mga one and a half year. Okay. So far. So, I'm sure nag-e-enjoy ka dyan. Kasi alam mo, hindi pa ako nakakapunta dyan. Iyan isa sa mga Punta po kayo dito. Pupunta na ako dahil nandiyan ka. May pupuntahan pala ako. Meron akong tutulugan. Okay. Oo. So nawala si Tita Pina. Tita Pina, balik po kayo. Ayan. So ngayon po with Kuya Alvin and Tita Pina, we will now be discussing ang ating topic po ngayon talaga is Christ-centered community, because this is the third Saturday, and usually the third Saturday is allotted for letter C of YMC, kasi yung Y is youth in mission, yung M is Maran devotion, and letter C is for Christ-centered community. At buti na lang talaga, we are fortunate na si Tita Pina dito came prepared sa kanyang paggigis. Sabi nga ni Tita Pina kanina is I don't want to be caught red-handed na walang masasabi. Kaya may prepare si Tita Pina for us for her sharing tonight. So we will now give the floor to Tita Pina for her sharing. Take it away, Tita Pina. So masaya talaga ako dahil napabilang ako as YMC animator.
Naging bahagi ako ng YMC, hindi lamang sa pagiging guro, kundi beyond your work as a teacher. Ang isang animator ay kailangan na magpakita ng tapang at lakas ng loob, dedikasyon na magampanan mo ang iyong mga tungkulin at ng tama. Bagamat pakiramdam mo sa mga bata, pati ang YMC, iyong schedule sa mga gawain sa bahay. Ikaw na mismo sa sarili mo, gusto mo na talagang makarating para pero sa nakapilang mga gawain natin sa bahay ay may kinalaman sa trabaho, may pagkakataon na hindi tayo makakadalo sa mga activity ng YMC. Tatanungin ko sana si Father Eric. Father Eric, mababawasan po ba ang aming pagiging animator kapag hindi kami nakadalo? Dahil mahal natin ang Panginoon, natutunan natin ang magtiis, mahirapan, mapagod, magparaya, magsilbi sa kapwa, at maiyak na lamang para maibsan ang iyong nararamdaman. Sa pagiging YMC, talaga naman gagawin mo ang lahat para makapag-invite ng mga bagong member na para alamin kung ano ba ang meron sa YMC. Kapag nag-join kayo, ma-meet nyo yung mga student from other schools. Marami kayong makikilala at magiging kaibigan. Na-meet nyo ang iba't ibang titos and titas from other division. Sa aming pag may mga kwentuhan, kapag may meeting sa time po ng vigil, may mga paalala ang ating mga priest. Talaga naman nakapikit na ang mga mata ng mga animator. Hindi na po namin mapigilan ang aming antok. Pero sa kabila ng aking antok, ay masaya naman na makakasama tayo na walang patid na kwentuhan ng ating experience sa mga bata at tungkol sa buhay-buhay. Tunay na masigla ang ating samahan sa YMC. Yun naman talaga ang hangarin natin na mapabuti ang mga bata. Maipamuhay nila ang mga aral ni Kristo, maging mapagmahal sa kapwa, sa magulang at sa sarili. Naibahagi na rin to ng mga brother na hindi lamang ang ating physical, mental, and emotional ang mahalaga, kundi mapangalagaan din natin ang ating spiritual health sa ating pamilya. At community, ang pagiging isang miyembro sa ating community na lubos na nangangailangan ng tulong. Sa ating samahan sa YMC at relasyon natin sa isa't isa, ito ang ating layunin na mapalago natin ang samahan na kasama si Kristo. We want our students to be able to understand the reason for their faith. Maging malinaw sa ating kabataan kung bakit kailangan na tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Kaya nandito tayo, mga animator, because we want to direct our students not because they are bad, but to enrich the foundation of their spiritual health. Sa akin po na observe ko sa aming school, naniniwala naman ako na sa pamamagitan ng pag-attend ng banal na misa ay may madadala silang kabutihan na naituro hanggang sa kanilang pag-uwi sa bahay ang mga aral ng Panginoon. It's an opportunity for the entire school to gather as one body
demonstrating the truth that even as each part of the body has different gifts, we are all one under Christ. Makita po natin sa paghahanda, pero makikita po natin ang pagtutulungan ng mga bata sa paghahanda para sa misa. Kabilang po ang ating mga Boy Scout, Girl Scout, SSG at mga YMC member na tulong-tulong sa pagbuhat ng mesa at sound system, mga upuan, upang maisayos ang misa. Sa tulong po ng aming principal, mga guro, mag-aaral, sa pamagitan ito ay maisa sa buhay ng mga bata ang kanugan ng pagtutulungan. There is no higher religion than human service toward the common good is the greatest creed. Yun lamang po ang aking ma-share. Sana po may natutunan kayo. May naibahagi po ako sa inyo. Maraming salamat, Tita Pina. Actually po, Tita Pina, habang nakikinig po ako sa inyo, nare-realize ko na parang grabe pala ang pagiging animator pala talaga. Isang buong package na ng pag-Christian witnessing. Yung tinatawag, yung binanggit sa gospel kanina, Tita Pina, na kung sino man ang ikahihiya ako sa iba, ikakahiya ko rin sa sa anghel sa langit. I'm sure, Tita Pina, ang ating Panginoon ay pagmamalaki ka sa langit pagdating ng araw. Dahil po sa inyong gawain. Saka totoo yung sa'yo, Tita Pina, hindi naman nababawasan ng pagiging animator mo kung minsan meron kang gagawin iba, di ba? Importante babalik. Hindi naman po yung totally nawawala, Tita Pina, di ba po? Yeah. Lalo sila, Tita Pina, ang tawag ko sa school nila, Tita Pina, kasi yung Marikina Heights High School kasi ang tawag ko dyan. Ilang kembot na lang nasa MMHC ka na high school. Yeah. Kaya sinabi po, na malapit. pinagpala po kami kasi malapit po kami sa Marian. Yes, kayo po ang pinakapinagpala sa lahat ng eskwelaang lahat. Yeah. At pinagpala naman kayo, Tita Pina, dahil kayo ay nag-Christian witnessing palagi. So, yan po. In addition, binabati ko po si Tita Flor. Si Tita Flor Belo, ang dating animator po ng Marikina Heights High School. Pero wala na po si Tita Flor sa Marikina Heights po. Retired na po siya. Nag-retire. So she gave the floor to you already. Okay. Pinasa po sa akin ng Bertud. Ayan po. So so the floor is yours now, Tita Pina. And I hope po that I will be praying earnestly na sana po ay magawa po ninyo ang inyong tungkulin bilang Maran Missionaries, bilang YMC animator. Ngayon po, talagang dumating na po ang ating pinakahihintay na guest ngayong gabi. Yan po. Pero sa ngayon po, ang gagawin po natin, i-convert muna po natin itong ating tagpuan, gagawin muna po natin itong presinto. Kasi po ang guest po natin ay maraming ipapaliwanag. Yan. So sabi nga po gano'n sa kasabihan, sa presinto ka magpaliwanag. Kaya ang ating pong tagpuan ngayon ay magiging presinto para sa pagpapaliwanag ni Father Erico. Palakpakan natin si Father Eric! Yay! So yung paliwanag ko, magandang gabi po sa inyong lahat. At ito na po ang huli. Pag naririnig po ba ako? Marinig ka, Father. Yes, marinig. Very clear. Malamang ito na ang huli na pagkakataon na ako'y kanilang maimbitahan. Ay, hindi. Madadala na sila. Hindi kaya, Father. Sa galing mong yan, grabe. Ang apostol ng Cagayan de Oro, ay grabe. Hindi pwede, Father. Pag-invite nyo sa akin, mas late pa. Para pasensya na po. Una sa lahat, pasensya na. Galing po akong misa. No? At dalawa po ang naging misa ko ngayong gabi. Kaya hindi ko akalain na malilate po akong ganito. Umuulan din ngayon sa labas kaya medyo mahirap gumalaw. So marami akong dahilan ngayon pero wala naman kayong magagawa. Ano? At ito naman yung, Father, wala na kayong magagawa. Kaya nga nag-alternative na kami kanina, pero buti na lang dumating ka, Father. Nagpapasalamat na ako na dumating ka pa rin.
Kahit na kahit medyo hindi naman late na late, medyo lang, Father. Hindi naman So forgivable. Okay. Okay, pwede na mag-start. Yes, Father. I'll give you the floor. Okay, kagaya ng ginawa po ni Tita Pina, ni Tita Flor, kay Tita Pina, I now give you the floor. Yes. Go ahead, Father. Wait lang. Again, good evening to everyone. Allow me to read to you the gospel for tomorrow's celebration of the Mass. The gospel reading is taken from Matthew chapter 22, verses 15 to 21. The Pharisees went away, considering how they could trap Jesus by his own words. They said to him, their disciples, along with members of Herod's party, saying, Master, we know that you are an honest man, and truly teach God's way. You are not influenced by others, nor are you afraid of anyone. So tell us what you think. Is it against the law to pay taxes to Caesar or not? But Jesus understood their evil intentions and said to them, Hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin with which you pay taxes. They showed him a silver coin, and Jesus said to them, Whose head is this and whose name? They answered, Caesar's. Then Jesus replied, So give to Caesar what is Caesar's, and give to God what is God's. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. They say that there are two things that you cannot escape from in this world. Number one, death. You cannot escape death. No one can escape death. All of us will die. The second is tax. Walang makatakas sa tax. Lahat tayo kailangan magbayad ng tax. But I believe that I would like to add another one to make it three. Three inescapable things from this world that we cannot escape from. Three things. Number one is death. Number two is tax. Number three, difficult persons. Persons who are difficult to love. Persons na matigas talaga ang ulo, matigas ang puso. And all of us have experienced this, whether that person is in our family, that person is inside the seminary, that person is in our community, in our church. We cannot escape from them. And this happened to the Lord in our gospel of today. Two of those inescapable things, yung dalawang bagay doon, ay in-experience ng ating Panginoon. Number one, yung question about tax. And number two, this hard-headed people around him. So ano pong nangyari? May dalawang grupo na nagsanib puwersa. The first group are the Pharisees. Sila yung mga religious men during the time of Jesus. And the Herodians, meaning the followers of Herod, the king during their time. So a little background about these people. The Pharisees and the Herodians are always enemies. Magkaaway sila to palagi. Kasi yung Herodians, the followers of Herod the king, they are parang mga kakampi ng Roman government. They are faithful in paying their tax.
Kasi meron din sila nakukuha in return. Their power, position, authority, all sorts of those things. So, kakampi sila ng Roman government kahit mga Hudyo sila. Etong mga Pharisees, they are faithful to the law, to the commands of the Lord, and feeling nila sila ang kakampi ng mga Hudyo, representatives of the Jew, who are oppressed by Romans. And the Jews are angry with people who take sides. Yung kumakampi sa mga Roman government, like these Herodians, like the tax collectors, di ba? Si Saint Matthew was a tax collector. These people, they abhor these people. They don't like these people. So itong mga Pharisees and Herodians, they are always in conflict. Laging magkaaway. But this time, this gospel episode, nagkampihan sila. They ask a question to the Lord. Lord, is it lawful to pay taxes to Caesar? Is it lawful to pay taxes? This kind of questioning, my dear YMCs, is not a question that they want to learn. That's why they ask the question. No, it is not about they want to gain knowledge or gain wisdom. No, the intention was they want to entrap Jesus. Why? Because the question was answerable with yes or no. Should we pay taxes? If the Lord Jesus would answer yes, let us pay taxes. Okay lang yan. Mag-pay taxes. What will happen? He will become a Roman sympathizer. Kakampi ka pala ng Romans. Kakampi ka ng kaaway. So you are not a real Jew. Hindi ka totoong Hudyo. So if he will answer yes, his followers, the Jewish people who are listening around him, will brand him as an enemy. Pwedeng mawala ang mga followers niya. Kasi kakampi ka pala ng kalaban. On the other hand, if the Lord would say, no, don't pay taxes, what will happen? They will report Jesus to the Roman authorities. He will be branded as someone who is rising a rebellion, as sedition. He will be charged with sedition. Kalaban ng bayan. Ang sinumang hindi magbayad ng buwis ay kalaban ng bayan. Kalaban ng kapayapaan. Yan. Yan ang mangyayari. If he will answer no. So, dalawang answer, walang ligtas si Lord. That is why, what was the answer of the Lord? Very, very beautiful. What did he say? Do you have a coin? And then they handed him the coin. And the Lord Jesus asked, whose image and inscription is this? Kaninong mukha to? At kanino to nakasulat? And they said, Caesar's. And the Lord said, give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. The question is this, my dear brothers and sisters. What does belong to God? If the Lord told us, give to God what belongs to God, what does belong to God? If we will try to read the scriptures, especially the book of Psalms, chapter 24, he would read this. The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it.
So what does belong to the Lord? What does belong to God? Everything belongs to God. The whole world belongs to God. The earth belongs to the Lord. The whole creation belongs to God. You and me belongs to God. The church belongs to God. Our country, every country in the world belongs to God. Even our very lives belongs to God. Everything belongs to God. And what does remain to Caesar? Nothing. This is what the Lord is trying to tell us. If everything belongs to God, nothing remains. Nothing remains to anyone. Because everything is owned by God. Our lives, our very selves belong to God. Your past, our sins, our past mistakes belong to God. Our future, our worries, our doubts belong to God. This very night belongs to God. Nothing remains to us. Let me ask you, my dear brothers and sisters, before I end this sharing, what is your usual schedule every day? How do you start your day? Siguro pwede nyo i-type, no, while you are watching this. What is your usual schedule? Okay, simulan po natin. Let us start. We wake up in the morning. Okay. What's next? Siguro sasabihin ng iba, Father, nagpipray ako. Wow, ang bait, ha? Pag sure, oy, ha? Sana sigurado tayo. Okay, sabihin ko po sa inyo ang totoo. When we wake up in the morning, the first thing that we do is we get our cell phones. We check. Sino nag-chat? Sinong nag-text? Anong latest? Anong na-miss ko kagabi? Okay? The first thing that we do. And then after which, ano pong gagawin natin? Most probably, we would eat breakfast, we would prepare, we would take a bath, and go to work. Some of us would go to school, study the whole day, work the whole day. And for that, in those places, what do you do? Do you really study? Do you really work? Sabihin na natin, okay, you really work, you really study. And then, pagka-uwi natin, anong nangyayari? Kain ng dinner, manonood ng Netflix, cellphone ulit. And some of us would play, di ba? Part of our schedule, play basketball, cell phones, or maybe some of us would try to, have an outing. We go places, out of town, out of country. And then pag Sunday, kunyari, magsisimba ka, magdadasal kaunti, part of our schedule. But you see, my dear brothers and sisters, let us remember this. Everything God has given to us is for rent. We can only manage what we have, but the right of ownership belongs to God. Is your everyday schedule belongs to God? Or God is just part of the schedule? Kapag kasi part lang ng schedule si Lord, nagiging optional. Pwedeng tanggalin, pwedeng mawala, kasi part lang ng schedule. Going to Mass is just part of the schedule, you say. So,
pwedeng hindi umattend, pwedeng online lang, pwedeng malate, pwedeng lumabas agad ng simbahan kahit hindi pa tapos kasi schedule lang. And we become careful of this, my dear brothers and sisters. Because what the Lord is trying to tell us is this. God should not just be part of your life. He is your life. God should not just be part of our schedules. He must be the center of our schedules. The reason, the purpose, why we do these things is because of God. No one else. Nothing more. It's always for the Lord. Why we wake up in the morning? Why we do all these things? Why do we work? Why do we pray? Why do we study? Why we eat healthy food? Because of the love of God. And that becomes a Christ-centered life. Yan ang tema natin, di ba? Every third Saturday of the month, our theme is always a Christ-centered life. And this is all that we can expect, that God expects from us. If Christ is the center of our life, then we check our lifestyle now. You check our schedule. Is God just a part of your life? Becomes optional? It is like this. It's like an oxygen. We cannot live without oxygen. We cannot breathe. Oxygen is our life. Breathing is life. Kung sabihin kaya ni Lord, sige, gawin nating optional yung oxygen. Gawin nating optional ang breathing. Do you think you can live? No. And the same is true with us. Our lives, our souls, the life of our souls, the very being is God alone. It is not money. It's not the gadgets that you have, nor your work, your job, not your vices, yung bisyo mo, yung paborito mong kainin, no? Our life is God alone. He is your life. And that is my prayer for you today, for all of us, that we make Christ the center of our lives. We revolve around God. Everything must involve God so that we can achieve real happiness and peace in this world. Amen. Okay, maraming salamat, Father. Sabi na nga ba di ba? It is worth the wait, di ba? Talagang kahit na ano yan talaga ang hinihintay namin talaga really worth listening to ngayon. Panalong-panalo, sabi nga ni Ate July sa background, di ba? Kasi Father, talaga parang nangyanig ka na naman ngayong gabi, Father, di ba? Talagang dahil tinamaan yata dun sa pagising sa umaga nung una mong ginagawa. Ako nga, Guilty rin ako doon. Guilty ako. lahat tayo tinamaan, Father, no? Okay. Although ako, Father, talaga, kung nabasa mo yung comment ko dun sa sabi ko, ang una ko ginagawa, dumidilat, gano'n. Pero may nagsasabi naman, Father, na siya kaya niyang magising na hindi dumidilat. Tumatayo siya nakapikit, gano'n. Makarating ng CR, may mga gano'n. May mga gano'n, Father. Pero I'm sure ang daming tinamaan dun sa yung
Ano ba, si Lord ba part lang ng schedule mo? O siya may-ari ng schedule? Diba? Ano yan? Ang dami ako medyo napaisip ako doon bigla. Kaya nangyari, Father, kanina, napabunot ako sa coin purse ko kanina. Kung tinignan ko kung sino yung mga image na nandito. Sabi ko si si Quezon, tsaka si Andres Bonifacio, di ba? Pero hindi ko sa kanila binibigay ito, di ba? Dahil bakit? Hindi ako kaaway ng kapayapaan. Okay. Kaya yun. Kaya hindi ako, yes, kakampi ako ng bayan, Father. Kaya yun. Kasi nga, we try our best to be good people. Diba? Kahit na minsan sumasablay. Kahit minsan nauunang silipin ng cellphone kaysa magpasalamat kay Lord na every gising is a blessing. Diba? Nakakalimutan yun. Kaya maraming salamat, Father, sa pagpapaalala po sa amin tungkol sa mga dapat namin malaman tungkol sa buhay na tayo ay pag-aari talaga ng Diyos. I'm sure si Tita Pina at si Kuya Alvin na magbubukas ng camera ngayon ay may mga gustong itanong o gustong i-share dito sa narinig nila mula kay Father Eric. Yeah. So pinapatawad na natin si Father Eric sa kanyang pagiging late dahil napakaganda naman pala ng kanyang sasabihin sa ating ngayong gabi. Kuya Alvin, paano ka naapektuhan ng sharing ni Father Eric? Ayan po. Hello po, Father Eric. And actually, talagang na-struck ako doon na sa sinabi ni Father Eric, parang nag-guilty tuloy ako. Na-remind ako sa napakadaming umaga na nakakalimutan mo si Lord na sa pagising. At yun nga din, very striking yun na yung question na ano ba si Lord? Parte ba siya ng schedule lang ba siya o siya yung nagmamayari talaga ng araw? So personally, talagang challenge sa atin lahat. And to me personally, kasi parang every pagkagising, yung iisipin mo agad yung trabaho, yung mga kung anong dapat gawin, tapos yun na yun agad yung gagawin mo. But then we just tonight, again, na-remind ako na prayer to the Lord and the time kay Lord ay hindi lang dapat schedule, kundi dapat yun ay talagang we spend our day centered to Jesus. Na hindi pwedeng option lang si Jesus kasi we are spiritual beings and our soul will be kept alive kung ito ay nakasentro at namumuhay kasama si Kristo. And parang napaka talaga na dami akong naisip. No, so thank you, Father Eric, for the sharing. Kaya Alvin, meron ka bang hinanda na i-share mo talaga ngayong gabi? Ay wala po ako masyadong nahanda. Pero Okay. lang po, sige. I'm just trying to ponder about yung title na yung segment, yung theme natin for this week na Christ-centered community. Tama po ba? Yes, Father. So yes, Alvin. Yun, Christ-centered community. I'm trying to ponder upon on it na paano ba talaga maging Christ-centered ang isang community, or paano ba maging Christ-centered yung isang pamilya. Just with the sharing of Father Eric, I was able to realize na being a Christ-centered community begins from having a Christ-centered heart. Na dapat yung yung community natin, yung pamilya natin, masasaayos pag yung puso natin nakasentro kay Kristo. So with that, I would say na dapat to my fellow YMC alumni, na sa mga brothers, fathers, and to our animators who are watching, let us all strive to live a life na nakasentro kay Kristo, na Christ-centered heart. Kasi with the question ni Father Eric sa atin kung how do we spend our day, how is our life, is it centered to God? Lahat, kahit siguro sabihin natin na dami nating problema, dami nating ginagawa sa buhay. Pero pag yung puso natin ay talagang nakasentro talaga kay Kristo, no matter how difficult or how challenging each day, we will wake up and sleep at night na kontento tayo sa buhay natin, no matter how difficult it is, because our life is being lived in a way that it is centered to Jesus. All our actions
and all our thoughts and everything, will be put into place as long as it is centered to Jesus. Actually, when I was in the seminary, talagang parang nakaschedule na lahat, na as experience natin na from morning hanggang sa pagtulog mo, it's all about series of prayers. But then when I get the chance to live a life here outside the seminary, talagang parang nahirap. Yun isa sa challenge sa akin kasi parang how should I live my day walang schedule. At talaga naman napakahirap. And but then doon nga yung sabi natin yung palagi sa YMC na buhay ang nagpapatunay. It is not how organized or how much time that we spend for prayer, but then it is on the quality of life that we live. So yun lang, I'm grateful na again nakarinig ako ng SR na kay Father Eric. Actually si Father Eric po, Kuya G po, ay siya yung pastoral director during nung trainer ako. So so I'm grateful that I was able again to listen to his words, and thank you, Father Eric, for the inspiration. So Father Eric, ikaw naman pala may may dahilan kaya mabait si Kuya Alvin kahit nasa labas na, dahil ikaw pala ang pastoral director niya dati. Diba? Yan na nga namin, Alvin, pwede ka naman bumalik. Yan na, may recruitment na nagaganap hanggat total naman ikaw ay nasa yamang buhay. Pagdasal po natin. Hindi ka pa naman pupunta sa yaman ng iba, nasa yamang buhay naman, di ba? We don't close our doors para kay Lord. Yes, totoo 'yun, di ba? Father, di ba totoo kasi, di ba, sa formation naman kasi talaga natin nung araw. Ina-incorporate talaga 'yan training talaga na yung hindi lang tayo limited to the actual practices of piety, but piety is a way of life, di ba? Na ingay lagi tinuturo ni Tita Leti dati yung constant union with God, di ba? Na kahit nga yung mga ordinary nating mga ginagawa na hindi na supposedly prayer pa rin, di ba? Yung pagdilinis mo ng banyo, paggawa mo ng assignment mo o whatever, di ba? Yung constant union nga daw. Kaya ako na binavalue ko yung aking novitiate dati kasi doon in-incorporate talaga yun na hindi ka nagsasalita. Yung sinasanay ka na ang kausap mo lang Diyos lang, di ba? Kaya ka hindi naman kasi dati akala ko silence per se lang yun. Yung pala, it is silence for a reason, to teach you something. Yun nga, yung constant union. Na since hindi ka pwede magsalita sa iba, ang kakausapin mo ang Diyos constantly. Kaya yun. Which is, of course, hindi yung ganun kadali, pero pwede naman, posible. Di ba, Father? Father, ngayon po ba, paano po ba inaano yun? Paano po ginagawa ngayon sa seminary po yung constant union? The same pa rin, Kuya. Bali, we have changed the kind of idea na ang constant union with God or yung company with God is more than just the work that we do, di ba? Kasi ang nangyayari before, pag sinabing, company with God, ano lang yan, parang major work, mapapagod. Kumbaga, it's more than the household chores. Usually, pagka sinabing company with God, construction work tayo, naghahalo tayong semento, di ba? Nagpuputol ng kahoy, kung ano-ano ginagawa natin sa seminary, that nagiging tayo doon laborers. Kumbaga, tayo doon, talagang hired, kumbaga workers talaga tayo doon. Yun ang idea before, pero right now napakaganda na talagang ang constant union or company with God is really you are always journeying with the Lord. Even while you are sleeping, even you are doing nothing, even if you are just simply picking up a small garbage, kumbaga it becomes salvific. It becomes an offering to the Lord because you always do that with God, and you always
assure yourself, you believe that you are always accompanied with God's presence. Kaya nga, Father, ano yun eh. Kaya kanina ang nakuha ko talaga na central theme ng sinasabi nyo is nga, yung constant union nga. Para maging Christ-centered ka, dapat talaga, talagang buong schedule, hawak ni Lord, pag-aari ni Lord. Yung nga, yung ang ganda nga po, Father, na tinuturo nyo kanina na dapat ang mindset natin ganun. Hindi lang part ang Panginoon, kundi Kanya mismo. Pag-aari niyang lahat. Kaya nga Father, kanina naiisip ko rin, kasi nung araw, whenever I would encounter this episode in the life of Jesus, ang iniisip ko lagi, grabe, ang galing lumusot ni Lord, di ba? Kasi trap Trap yung binigay sa kanya. So, alay kong iniisip, wow, grabe. Even until today, ay iniisip ko na ang galing lumusot ni Lord. Pero kanina, when you were talking, ang naisip ko ganito, ay, hindi pala palusot ang tawag doon. It so happened lang na master kasi ni Lord kung paano talaga ang bagay, ang mga dapat gawin sa buhay. Kaya hindi niya kailangan magpalusot, kailangan niya lang sabihin kung ano yung alam niya, kung ano yung dapat, di ba? Na something that I can only inculcate if I will always be in union with Him. Kaya yun eh. Kaya tinamaan talaga ako sa cellphone, Father. Actually, yun. Hindi na ako magpapalusot. Sa cellphone ako tinamaan talaga. Okay, di ba? Kuya Alvin, ikaw ba tinamaan ka sa cellphone? Okay. Tita Pina, ikaw, tinamaan ka ba sa cellphone? Alam, kay Father Eric, alam nyo, tinadtad nyo ang puso ko. Talagang ma-realize talaga natin yung mga pagkukulan natin as Son of God, di ba? Talagang marami talaga tayong mga pagkukulang, ganyan. Dahil kasi marami tayong mga workload na dapat na gawin o gampanan. Pero para sa akin, ang lagi ko talagang nasa isip, siya pa rin, si Lord pa rin talaga. I consider Him as my best friend. And kasi alam ko na siya talaga yung makakatulong para sa atin lahat. Tita Now, Pina, ano pa kaya ibang mga dapat kong gampanin para maging karapat dapat talaga tayo para sa Kanya? Tita Pina, kanina may minention ka, may gusto kang itanong kay Father Eric. Ano nga po ba yon, Tita Pina? Nababawasan po ba yung aming pagiging animator kapag hindi kami nakakadalo? Father Eric, very valid question. Nababawasan pa rin ang pagiging animator nila kung minsan hindi sila nakaka-attend ng meeting. It's like this, tita. Nababawasan ba ang aming pagkapari kapag kami ay sala? Kapag kami ay gumawa ng pagkakamali o ng kakulangan sa aming trabaho? For example, nagmisa ako dahil schedule. Dahil kailangan ko kumita ng pera, sabihin na natin gano'n. Dahil wala nang ibang makuha. Ako na lang mag-schedule, ako na lang magmisa dito. Does it diminish? Nakakabawas ba yun sa aming pagkapari? Yung estado po natin bilang animator, bilang trainer, these are all just, kumbaga, titles eh. The real essence, ang real being po natin ay tayo anak ng Diyos. Whether we are a priest or a teacher or a student, mahirap man o mayaman, kahit ano pang title na meron po tayo sa ating pagkatao, these are just titles. But the reality of us is that we are children of God. And that thing does not diminish. Yun po ang hindi nawawala. So, nababawasan po ba ang pagka-animator ninyo? Siguro, baka nababawasan yung pagmamahal. Nababawasan yung fire that we have before, yung zeal that we have before. But the reality still remains. Nabawasan man yung mga ganito nating bagay, the reality still remains. We are children of God.
At yun ang hindi magagalaw sa atin. Yun ang hindi mababawasan. So, if ever, for example po, tita, nabawasan yung apoy na meron ako sa puso ko bilang pari, bilang animator, bilang brother, bilang trainer, bilang YMC member, tinamad na ako and everything, what do? I go back, I must always go back to that reality that does not diminish. Go back to it, that I am a child of God. I am loved by the Lord. Hindi yan nababawasan, hindi yan nagbabago. So when I go back to it, I am replenished. Hopefully, gagana ulit yung apoy, magagasolinahan ulit tayo, at makakapagpatuloy tayo dun sa ating trabaho, pagiging nanay, pagiging magulang, pagiging anak ng Diyos. Lahat ng ito, all of these things are anchored on the one reality that does not change, that we are children of God. So yan po, hindi nababawasan, Tita Pina, ang pagiging animator mo. Simply because nag-air ka lang minsan. Di ba? As long as hindi ka nagkakwit, Tita Pina, animator ka pa rin. so may room naman for adjustments, Tita Pina. Pero ang pinaka-point siguro, Tita Pina, siguro, ako nakita ko lang hindi naman ibig sabihin nung halimbawa, hindi ka umattend ng meeting, hindi ka na nagdasal, hindi ka na nagsilbi, di ba? Siguro lang, may mga hindi lang naman kasi tayo purely animator, Tita Pina, di ba? Meron din tayong mga duties sa ibang aspeto ng ating buhay bilang sa pamilya natin, Kaya kailangan po natin mag-balance rin. At I'm sure naiintindihan naman po ng Diyos. As long as ang na naman talaga kasi dito, yung talagang nagpapalusot ka lang ba? Ayun. Kasi kung palusot, ay definitely, tita, alam na. Obvious. Di ba? Obvious yun. Pero kung talagang nahati ka lang talaga, di ba? Hindi ka naman yun. Hindi naman tayo nakikita bilang YMC lang ng Diyos. Nakikita niya tayo bilang anak. Di ba po? Kaya nga lang talagang ang pinili natin kasi na way of life para mas consistent tayo, the YMC lifestyle. Kaya yun. Nagsisilbi tayo sa YMC, kaya po gano'n. Pero kung tatawagin ka ng ibang siguro naman po hindi naman po kabawasan. Diba? Lalo po parang ginawa mo na, kumuha ka lang ng coin, binigay ko muna kay Caesar. Kay Caesar. Diba po? Pero si Lord naman po kasi hindi naman siya constant. Hindi. Siya sumusunod siya sa rules. Okay, ito yun. Ito niya, di ba? Bigay mo sa kanya. Mukha naman niya ang nandyan. Di ba? Kaya yun. Pero hindi ko alam kung paano ko pabibigay kay Quezon to. Di ba? Nasa na siya? Nasa Quezon City Circle na siya. Okay. Kuya Alvin, baka may tanong ka kay Kuya kay Father Erwin. With regards to our topic for tonight. Pero kapag gusto mong maliwanagan, di ba? Yung question ko lang po siguro, yun, how, parang, paano natin, bilang YMC, bilang Kristiyano, paano natin, Father, this is just my question, paano natin malalaman yung mga, di ba may mga, kasi we say na, lahat ng bagay is under kay God, under kay God. So, as we live each day ba, parang ang hirap din minsan yung sa mga decision making natin. Ano yung mga bagay? How can we identify yung boundary ng yung mga dapat nating kasi yung mga kailangan natin na, syempre may mga bagay na papasuggest na lang natin. May mga bagay din na tayo lang yung gagawa. Parang ganun. Parang, how can we... Kaya mo. Yun. Sige na lang, okay na lang po, pass. Ginibap talaga ni Alvin. Pero Alvin, alam mo, ang parang gusto mong tumbukin ganito diba? May mga bagay ba na pwede nating ihiwalay sa Diyos? Parang ganoon. Ganon. Ayun nga, Father, ang tanong, may mga bagay ba na pwedeng ihiwalay sa Diyos?
Yeah, no, parang medyo nag-gets ko yung gusto sabihin ni Alvin na there are decisions na ikaw talaga mag-iisip, di ba? That you really have to decide whether I should do this or not. And sometimes you would think na this was my decision. I have a responsibility on this decision, so I made this. Pero in reality, God is always in control eh. He manages to touch us, to touch our minds, to touch our hearts, to make that kind of decision. Of course, hindi niya tayo, kumbaga meron pa rin yung free will, no? Nandun pa rin yun. Pero kung iisipin natin yung free will, it's a gift from the Lord. Hindi rin natin pagmamay-ari yun. Binigay lang sa atin yun bilang regalo. So, what do we do? If we are sometimes entangled, kumbaga parang we are confused, no? Sa Bisaya pa, nalibog ang ulo, no? We are confused of what to do and what to say or what to decide. It really takes a deep kind of connection with God to make a good decision. If we are not guided properly and we, yung decisions natin will just always be shallow. If we have not prayed about it, if we have not discerned properly, yung hindi mo kinausap ang Diyos, you did not consult Him, na Lord, this should be our decision. This is not just my decision. This should be ours. Dapat ito rin ang gusto, dapat pareho tayo ng gusto, Lord. Hindi naman sa utusan mo siya, no? Pero you always think na, Lord, ano ba talagang gusto mo? That sana yung decision ko is yun din ang gusto mo. That is always our prayer. Hindi tayo sure eh. Sometimes the Lord would answer in terms of the events of our lives or people around us. Sometimes the Lord will just be silent. And it happens. We don't know what to do. We don't know what to say. We don't know what to decide. And yet, we still have to do it. In prayer. In communication with God. In communion with God. It's always like that. So, in that way, God becomes not just a part, but becomes the owner of everything that we have. And we can only do that if we allow Him. In reality, God is the owner. Pero you see, ang bait talaga ng Diyos eh. Sometimes He would ask permission pa sa atin. Can I be your God? Can I guide you? Can you be my friend? That's the goodness. That's the love of God for us. He always asks permission so that it would come from the goodness of our hearts, from our free will, na ginusto talaga natin to. At hinayaan natin ng Diyos na makialam kung ano mang parte ng buhay meron tayo. Grabe. Hindi nung sinabi ni Father Eric na yun. Grabe. Medyo napaisip ako doon. Thank you, Father. Di ba Kuya Alvin, no? Parang parang lumalabas, ang bait ng Diyos, binibigyan niya tayo ng participation. Yun yung, kasi kung tutuusin nga, if you will just look at how things are, kontrolado naman niya lahat eh. Di ba? And yet, kahit siya yung may control ng lahat, just the same, He allows us yung free will na ibinigay niya sa atin, siniseryoso niya. At hindi lang niya siniseryoso, nirerespeto niya yung free will. Na kahit na may plano siya,
nandun pa rin yung it's always in accordance with the free will that He has given to us. Yung respeto na nandun. Kaya nga pwede tayo magkamali Allowed yun allowed tayo magkamali. Kasi nga, that's part of the free will that was given to us. Pero nga lang yun nga ang doon, ang pinaka-clincher doon, pero kung talagang naniniwala ka na the Lord is infinite wisdom, you will beg Him to guide you. Di ba? That you will beg Him to, yung nga, kung talagang naniniwala kang sa galing niya, titiwala ka sa Kanya, yung, in the end, not my will, yours be done. Di ba? Yung parang prosesong binigay sa atin ni Kristo dun sa Getsemani, siya, di ba? Siya, kakatanong niya talagang, kakaisip niya kung paano, pinawisan na siya ng dugo, kakaisip. Dahil nga natatakot siya dun sa gustong mangyari ng Diyos. But kaya kaya ang tagal nun ang tagal daw pag kinasabi sa amin na ang tagal nung part na yun na nagdadasal siya, to the point na na-pressure siya ng gusto pinawisan ng dugo. Pero towards the end, ang sinabi pa rin niya, fiat voluntas tua. Your will be done. Something na, Tita Pina, ikaw ba nadadalian kapag nasabihin kay Lord na, Lord, your will be done? Tita Pins, ikaw, from your experience, madali bang magsabi na, Lord, your will be done? At wala si Tita Pina. Okay. Tita Pina, yes, going back. Tita, is it easy for you to say, Lord, your will be done? Ayun siya yung masusunod? Gano'n ba yun, brado? Opo, madali po ba yun from experience? Siya yung masusunod. Kasi mahirap din sa mga decision making natin May pagkakataon talagang nagkakamali talaga tayo Pero anong ko kaya kay Father Eric? Paano ko ipasa ba, Tita Pina? Hindi, kaya, Tita, lang, from your experience, was it easy? Hindi, no? Mahirap, no? Kasi syempre meron tayong free will para mag-decide sa sarili natin. Yan. Parang ito. Katulad ng binanggit ko sa iyo kanina, lahat kahit nahihirapan tayo, lahat ginagawa natin. Diba? Para matugunan yung mga pangailangan pamilya natin, sa trabaho natin, sa pagiging YMC member. Lahat gagawin natin para matugunan yung mga Kasi nga, Tita Pina, di ba, sa simula kasi hindi naman ganun kadali magsabi ng yes. Diba? Nararamdaman mo na lang kapag nag-yes ka at pagkatapos ang ganda na nangyari. Something na hindi, ginulat ka ni Lord, di ba? Na yung na kinatatakutan mo pala, hindi mo pala dapat katakutan, di ba? Tito, katulad nga nito, di ba? Alam nyo, mahiyain talaga ako At pagkatulad dito mga public speaking, nako, hindi po ako bihasa sa ganito po talaga. O nga, Tita, mga estudyante lang po ako sanay sa bata. Sinabi mo nga kanina naghanda ka kasi nga ayaw mong nagugulat. Nakakahiya kahit paano. Opo. Kaso, Tita, may mga ganitong question na panggulat, di ba? Talaga, Tita, parang tinalaga na lang ako ni Tita Sara talagang dito. So si Tita Sara po ang boses ng Panginoon dito. Parang hindi na talaga po ako makakatakas. Anyway naman po, you're doing a good job so far, Tita Pina. Okay? Congratulations at umuo ka sa paanyaya ng Panginoon. Diba? Kasi, siyempre, libo-libo kasi nakikinig sa atin, nakakahiya naman, di ba? Talaga, totoo po yan. Sa libo-libong nanonood po sa atin, lalo sa replay, Tita. Yan. Marinig na kahit yung mga hindi nanonood pa ngayon, later on, marami pong nanonood ng replay, marami pong team replay. Kaya marinig po nila ang mga sinasabi nyo. Kuya Alvin, di ba? Pero po akong tanong kay Father Eric. Oh yes, Tita Pina. Go ahead. Paano po ba tayo para magiging karapat-dapat kay Kristo sa Panginoon natin? Paano tayo mas magiging karapat-dapat para sa Kanya?
Tita, ano pong ibig sabihin sa karapat-dapat? Ibig sabihin, I'm worthy of uh, Opo. the Eh, God's love or salvation? Parang ganun po ba? iba sa mga homily nyo, sinasabi nyo na ang si Kristo ay banal. Maaari din natin siyang tularan na maging banal. Okay, ganito po yan, tita. May kwento po ako eh. Kwento po sa YMC2. Mm. YMC ko po ito narinig. Kukwento ko po dito ngayon. Meron pong isang bata, babatang babae, pangalanan nating Josepina. Nagpunta sa isang pari. Gwapong pari. Pangalan ay Eric. At nagtanong siya, Father, ano pong magagawa ko para ako ay maligtas? Ang sabi po ng pare, nako, Pina, late ka na. Yung bata nagtaka, anong late na? Late sa misa? Late sa prayers? Tumalikod yung pare at yun lang yung sinagot. So yung bata, gusto niya talaga malaman yung sagot, nangulit sa pare. Father, baka hindi niyo po nakuha yung tanong ko. Ang tanong ko po, ano po pwede kong magawa para ako'y maligtas? Sabi ng pare, pasensya na, late ka na. Tumalikod uli yung pare at uuwi na sana sa kumbento, pero hinabol pa rin siya ng bata. At sinabi, Father, last na lang ha. Kapag hindi ka sumagot ng maayos, baka hindi ka makalabas ang buhay. Bakit, ano po ang gagawin ko para ako'y maligtas? Sabi ng pare, ang sabi ko sa'yo, late ka na. Dahil 2,000 taon na ang nakalilipas, tayo ay naligtas na ng Diyos. Nung siya'y ipako sa krus, nung siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, naligtas na tayo ng Diyos. Wala na tayong dapat gawin para iligtas ang ating sarili dahil nagawa na yun ng Diyos para sa atin. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya kaya Diyos ang gumawa ng paraan para tayo maligtas. Wala na tayong dapat gawin para iligtas ang ating sarili. Late na tayo, nangyari na yon. Ang dapat nating gawin, maniwala lamang sa Kanya. Our faith belongs to God. Then salvation will happen. So the question is, how can I make myself worthy? Tita, you cannot make yourself worthy. This is for all. We can never make ourselves worthy before the Lord. No one, because of our sinfulness, can never be worthy to the Lord. What happened? Jesus made us worthy. Siya ang gumawa ng paraan para tayo maging karapat-dapat sa Diyos. Ang kailangan lang natin gawin, maniwala sa Kanya. Sundin ang Kanyang pinagagawa. We believe in God. We believe in His Word. We do what He asks from us. Then, heaven will be our reward. Father, ito ba yung ano? Kasi ang mga born again, ang laging sinasabi gano'n, maniwala ka lang, maliligtas ka. Pero ano po ba, pag sinabi mo maniwala ka lang, faith, ano po ba ang ibig sabihin ng faith, Father? Doon sa equation na binigay niyo sa amin. You have faith in the Lord. Ano ba sinabi ni Lord? Ano ba sabi ni Lord sa atin? You have faith in the Lord. And faith is not just a passive something. It is always active. If you have faith in the Lord, what did the Lord tell us? Ano ba sinabi ng Diyos? Feed the hungry. Go to prisons. Clothe the naked.
then that is the time that you are serving me. Believe in my words. Ano sinabi niya sa kanyang mga apostoles? Go and proclaim the kingdom of God. Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. These words, during the Last Supper, what did he tell us? Do this in remembrance of me. Repeat this as long as you can until the time I will return again. These are the words of Jesus. And if you have faith in the Lord, you must have faith in his words. Follow his commands. So, faith is not just praying and not doing anything. Faith in God's words is doing something because that is what he told us. Do something. You do this for the love of me. So para po sa mga nakikinig sa atin ngayon at sagot po ni Father ang tanong, kung meron pong mga nangungulit sa inyo dyan that faith alone works, ayan, meron mong matinding sagot si Father. So it's not just faith through the lips, but it's living faith, living our faith, diba? Kasi laging pambanat yan, Father, sa na, hindi, maniwala ka lang, ginawa na ni Kristo lahat, ganon. Yung para malumalabas, ang tamad na, wala ka nang gagawin, diba? Pero at least from Father tonight, we have heard na it's not just faith, faith through the lips, but it's living our faith, okay? Showing our lives that we do believe in those words of our Lord. Kaya yan. So napakaganda po ng ating discussion ngayong gabi, and alam ko po na marami na po kayo napupulot so far, diba? Kagaya nga ng mga dito, yung mga nasa chat ngayon. Sabi ni Brother Matthias, free will yields from the love so true, so beautiful, and so good. Kaya sabi niya ganon, it's faith informed by love. Okay, siya. Si Kuya Kian, sabi niya ganon, every breath counts, every hair and every grain of sand belongs to Him. Our life is rooted in Him. We breathe because of His love. We strive because of His grace guiding us. He is everything. He is your friend, your mother, your father. He is the beginning. He is the peace and wisdom, the knowledge you have or I have. You don't own anything. I don't have to be sad when I lose something because I know I'm not worthy of owning anything. Everything belongs to Him. Okay. At sabi ni Mali Batol Oconer, happy to see and hear Father Eric. Regards. Ingat lagi. Ayan. Yan. Sana all mahal, sabi ni Brother Matthias. Okay. Sabi pa rin niya, divine providence orders all things back into God's union. It is an encounter of His divine goodness. Yan. At ang pinakamarami talagang salagang reply dito is good evening po sa lahat. Yan. Yan po ang pinaka number one lagi, consistent. Every episode, yan po ang pinaka common na sinasabi ng mga tao. Good evening sa lahat. Kuya Alvin, may tanong sa iyo. Ikaw ba raw ngayon iniisip mo kung ano ang will ng Diyos para sa iyo? Yes po. Okay. Particularly, anong parte ng buhay mo ang dinidecipher mo? Inisip ko yung will, actually more on yung everyday natin na ginagawa. Mhm. Na yung sa work, yung sa family natin, yung sa mga choices natin. Kasi for me, yung every single thing that we do each day that matters so much sa bigger plan ni Lord. So for me, I'm very particular kung yung araw ba na ito or yung bagay na ito na ginagawa ko ay naka-align doon sa plano ng Diyos. I don't really know what is the plan of the Lord because His plan is really so unfathomable. No one can really fathom. And yes, I'm really grateful because of the faith and the love I've received from YMC. That has always been my, kumbaga, compass. Kahit gaano saan ka man mapunta or ano man yung mangyari sa'yo, you always know how to go back to the heart of Jesus. So, yun. But then, yun, every day, ano yung tamang dapat gawin? That is, should I ipapasa Diyos ko na lang ba itong bagay na to? Or kailangan ako lang yung kikilos, parang gano'n. So, Kuya Alvin, kahit ba paano yung compass ni Lord, tumuturo papuntang Marikina ngayon. No?
malaman po natin yan. Napakamot si Kuya Alvin, di ba? Lalo na nakita ko sa comment, sabi ni Father Rafael, kailan daw kayo mag-uusap. Di ba? Kaya tuloy na sa takot ako magpagkita kay Father Rafael sa November 13. Mag-PM ako sa Father Rap, regards to Father Rap. Okay. Yan. Father Rafael, kung nakikinig ka, ayan, pag-uusapan daw niyo ni Alvin yung kung saan tumuturo ang kompas ng Panginoon. Pero I'll be praying for you, Kuya Alvin. Okay, pagdadasal ka na. Thank you po. Na sana ang puso mo maging bukas sa Panginoon. Yan. Hindi ko sinasabing sa mga missionaries sa Panginoon. Oo. Siyempre, yun naman po yung the reality of life na it's not just about religious life, married life, or etc. It's always for the Lord, no? Kahit saan man tayo, ano man yung gawin natin. Importante, lahat ng bagay na ginagawa natin Okay. So ngayon, narinig natin ngayon ang wisdom ni Kuya of course Father Eric, si Kuya Alvin at si Tita Pina. So ngayon, we are now ready for our commercial. Take it away, Ate July. And of course, inaalala natin ang lahat na may birthday ngayon. Kaya take it away again, Ate July. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Okay, kaya huwag kang mawawala every Saturday ng 7 p.m. sa Tagpuan dahil may replay pa yan right after each episode na pwedeng balik-balikan anytime. Okay? So sa ating team replay, hello sa inyo dyan, di ba? Okay, live ko po itong sinasabi pero replay mo na napapanood. Okay, let us connect sa ating quarterly issue ng ating digital magazine, ang Matters Pay, na available ang digital copy ng latest issue sa ating YMC alumni page. We will also would like to invite you to be a content contributor at kung sa palagay mo hindi mo talent magsulat, don't worry kasi meron tayong mga team of editors who can help you furnish your write-ups, mga kwentong nakaka-inspire, miracle stories, di ba? At hindi pa pala ako lumalabas sa screen. Sandali. Naka-off pala ang video ko. Boses ko lang nadidinig. Okay? Sorry, pasensya na. Ano po tayo ngayon? Balik tayo sa setup ng 2020. Okay, nawala tayong tech support. Okay, so yan po. Mag-connect din at mag-subscribe sa ating official YouTube channel, ang ating YMC Alumni and MMHC Official, and of course, ang ating YMC merchandise, ang ating mga hoodies. Okay? We also would like to invite everyone to the families and batchmates to volunteer for our Rosary Thursday every 8 p.m. Just send us a message if you're interested. Because kahit sino po ang makita nyo sa YMC team, lapitan lang po ninyo dahil kailangan po namin ang mga volunteers para mag-lead ng ating Rosary every Thursday. Yan. Kaya sabi nga noon, Kuya Alvin, sabi nga noon, may message sa si Kuya Matayas dito. Sabi nga, hulatin mo sila, sabihin mo sa Marikina ka na. Okay, para mag-promote ng Yamang Bukid. Yes. Okay, so yan po ang ating mga ngayon, ating mga of course, happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday ngayong buwan. Okay, kung part ka ng October celebrants, mabuhay, happy birthday sa iyo. Okay, so we will ang ganda ng ating naging discussion ngayon tungkol nga sa yung union with God, that we should be Christ-centered. The only way for us to be a Christ-centered community is individually we must be centered to Christ. Yeah, kaya para nagsama-sama tayo, we make a community of people whose lives are centered on Christ. Okay. So at this point, we will now ask our guests for their key takeaways. Ano ba ang mga talagang major na natutunan at nakastruck sa inyo ngayong gabi? Sisimulan natin kay Tita Pina, tapos si Kuya Alvin, tapos ako, tapos si Father Eric ang magbibigay ng kanyang last words at final blessing. Okay. So, Tita Pina, ano pa ang inyong mga key takeaways for tonight? Sinaksak ni Father Eric ang puso ko. That God should not be a part of our life, that He is your life. Tayo ay magkaroon talaga tayo ng deep connection to God, na magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon, hindi lang sa panalangin, kundi magkaroon ng higit na pagtitiwala sa Kanya. At kailangan talaga na maipamuhay natin ang mga salita ng Diyos. Okay, thank you very much Tita Pina for your inspiring. Kailangan. At maraming salamat Tita Pina for saying yes kahit na ilang araw na lang bago bago ang iyong guesting. Maraming salamat po sa courage na pinakita niyo ngayong gabi. At nagbunga naman po Tita Pina. Also, okay, now let's hear from Kuya Alvin. And so my key takeaway for tonight's SR sharings, that lahat ng meron tayo, everything that we have, it's all under kay God, na walang bagay na meron tayo na hindi nanggaling sa Diyos. So let us all keep ourselves humble and grateful to the Lord. So every day let us spend our life centered to Jesus, and always remind ourselves to be humble, because nothing here on earth
na hindi galing sa Diyos, no? So lahat ng bagay na ina-enjoy natin, it is from the Lord, and so it is just enough and right na lahat ng yon ay gamitin natin para luwalhatiin ang kanyang pangalan at napalaganapin ang kanyang kaharian dito sa mundo. And always live a life centered to Jesus, so that our life, our family, our community, our church will always be rooted and connected to Jesus. Because once we are always centered to Jesus, hindi tayo mawawala, hindi tayo maliligaw. Okay, ako naman ngayon talagang laki ng epekto sa akin ng cellphone sa umaga. So, starting tomorrow morning, ang gagawin ko talaga isi-center ko na ulit kay Lord. Oo nga no, Lord, no. Kasi naalala ko naman si Lord, nga lang hindi siya, minsan, nauunahan siya ng iba. Siguro, marami pa ako talagang kailangan kaining bigas para masabi ko talaga na ako ay Kristiyano na nakasentro sa Panginoon. Kaya, well, of course, it will take some time, but it starts with the resolution to do so. Kaya, Lord, sige, tayo na ulit, di ba? Constant union ulit, Lord, para sa iyo. Okay. So let's hear now from Father Eric. Let this night be God's inspiration for all of us as we remember His words to us. I am the way, I am the truth and the life. He is our life, and what a beautiful life it would be if God is always the center of our lives. So the secret of a happy, holy, healthy, and beautiful life is no other than Jesus alone. Only in Jesus, always Jesus. Let me now pray for you, my dear brothers and sisters. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to Thanks God. be to God. Okay, so yan, narinig po natin ang episode natin ngayong gabi, di ba? Another inspiring episode ang ating napanood na naman tonight at siguradong natuto, na-bless at napangiti kayo sa ating kwentuhan, mga katagpuan. Thank you so much sa walang sawang pagsama ninyo sa amin tuwing Sabado ng gabi. Tuloy lang ang misyon sapagkat tayo ay YMC, buhay at nagpapatunay, di ba? Tuwing Sabado ng 7:00 ng gabi, palagi tayo magtatagpo dito sa paborito nating online tambayan, ang nag-iisa nating tagpuan. Dahil kapag kasama kayo at kasama si Jesus at Maria, lahat tayo ay tiyak patungo sa kabanalan, lalo na't natutunan natin talaga ang kahalagahan ng constant union with God. Lahat tayo ay patuloy na tutugon sa misyon dahil once a YMC, Always, always YMC. YMC. So 2 kisses to everyone. Good night. God bless you. Mama Mary loves you. 8:55. Tama na pong alis, ha? Gaan pa ba? We are